magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama. At kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Feli. Bueno, basahin na natin ang liham ni Feli di Kuya Peles. Araw-araw po kuya ay nakikinig po ako sa inyong programa sa radyo. At meron din po akong natututunan sa mga iba't ibang isinasadula ninyo sa radyo. At tuwing hapon kuya ay nakikinig ako. At lumiham din ako kuya dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Feli. 28 taong gulang at may asawa na po ako. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ramon, anong gagawin natin ngayon para mabawi na natin ang anak natin? Ikaw naman kasi, hindi ka nag-iisip. Diba, pinigilan na kita noon na huwag na nating ibigay ang anak natin? Ang akala ko kasi, hindi pagdadamot ni ate sa atin ang anak natin. Ang mahirap niyan, baka madirahan na sila sa Bicol, sa probinsya ng asawa niya. Hindi ako papayag. Ngayon pa, na malaki ng bata. 5 taon na siya. Ano kaya kung makiusap ako kay Ate Lorna? Baka sakaling pumayag na ibalik na sa atin ang anak natin. Ako, Feli, ilang beses nang nakiusap ka sa kanya. Wala rin nangyari. Akala ko kasi, hindi ilalayo sa atin ang bata. Alam mo naman, wala silang anak ni Kuya Raul eh. Talagang aangkinin nila ang bata na parang tunay na anak. O hindi lang tayo naghirap noon, hindi ko sana ipapaampon ang anak natin. Sa bagay, wala tayong kasulatan. Wala naman tayong pinirmahan. Baka nagawan nila ng paraan na nairehistro nila sa pangalan nila. Yun ang hindi natin alam. Ang usapan lang namin kasi ni ate, aampunin lang niya yung bata. Palalakihin lang niya. At hindi niya ipagdadamot sa atin na tayo pa rin ang kalalaning magulang ng anak natin. Bakit ngayon ang ginagawa ni Ate Lorna? Yun na nga eh. Bakit biglang nagbago si ate? Ayaw na niyang ipakita ang bata sa atin. Ito na nga bang sinasabi ko. Kung nakinig ka labang sa akin noon, wala na sana tayong problema ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Ano kaya kung pumunta ako kina Kagawad Arman at humingi tayo ng tulong? O sige, pumunta ka kay Kapitan kung ano ang dapat nating gawin. Kap, gusto namin humingi ng tulong sana sa inyo. Anong tulong ang gusto mo? Ito kasing asawa ko. Ipinaampon namin ang bunsong anak namin nung kasagsagan ng pandemic. Anong gusto niyong mangyari ngayon, Ramon? Gusto sana naming bawiin ang anak namin, Kap. Teka, ano bang usapan ninyo? Kap, ipinaampon namin ang anak namin na bunso. Basta lang, ibinigay lang namin dahil sa kapatid naman ng asawa ko yung umampon. Yun naman pala eh. Pag-usapan nyo na lang ng mabutihan. Wala naman palang iba sa inyo yung umampon eh. Paano naman kasi, Kap? Parang pinagdadamot nila ang bata sa amin. Parang hindi naman niya tatama yan kung ganyan ang ginagawa ng kapatid ng asawa mo. Kaya nga po sarili naming anak hindi namin makita. Hayaan nyo at kakausapin ko si Lorna. Baka sakaling pumayag siya na kung pwede, isauli lang yung anak ninyo sa inyo.
Salamat, Kap. Sana pumayag na si Ate Lorna. Pero hindi ako nangangako, Ramon. Ito susubukan ko lang. Sige po, Kap. Sana mapakiusapan niyo si Ate Lorna. Ano kaya kung sumama ka na lang sa akin, Ramon? Magkakasagutan lang kami ni Ate Lorna. Dahil pinakikiusapan ko siya. Pero ayaw talaga niyang ibigay sa amin ang aming anak. Aling Lorna, nag-uusap na ba kayo ng kapatid mo na si Feli? Hindi pa, Kapitan. Ano po ba yun? Alam niyo kasi may sinasabi po sa akin si Ramon kahapon na kung maaari daw kukunin na lang daw nila yung anak nila. Aba, Kapitan, hindi nila alam kung ano ang hirap ko sa batang yan. Noon, ibinigay nila yan wala pang 2 taon at sakitin pa. Ngayon, na malaki na siya, basta na lamang nilang babawiin. Ay nako, hindi naman yata pwede yan, Kapitan. Paano naman ako? Naiintindihan ko po kayo. Pero wala naman pala kayong legal na pag-ampun sa bata na amampunin niyo siya. Ay wala nga, Kapitan. Pero hindi ba sila naawa sa bata? Sa hirap ng buhay nila, kawawa lang ang pamangkin ko. Kaya nga nila ibinigay sa akin yan dahil sa hirap ng buhay noon ngayon na malaki na siya, basta na lamang nilang babawiin. Pero kung dadaan ito sa korte, wala ho kayong laban. Alam ko naman yan, Kapitan Kaya lang, dapat unawain din naman nila ako. Ang sinasabi kasi ni Ramon, pinagdadamot nyo raw na makita nila yung bata. Kaya naisipan nila na babawi na lang nila yung anak nila sa inyo. Hindi naman totoo yan, Kapitan. Dahilan lamang nila yon dahil sa totoo lang, gusto na nilang bawiin sa akin ang bata. Yan ang hindi ko alam. Yan ang totoo, Kapitan. Naawa ako sa pamangkin ko. Alam nyo, itinuring ko na rin parang tunay na anak ang bata. Hindi ko alam sa kanila kung bakit gusto pa nilang bawiin sa akin. Dahil wala namang iba sa amin Kapatid ko naman si Feli. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Na kung maaari pag-usapan nyo lang ng maayos yan para hindi na lumaki. Ang kaso, gusto nilang bawiin sa akin ang pamangkin ko. 5 taon na ang bata. Napamahal na rin sa akin. Kaya masakit para sa akin na malayo sa akin ang bata. Anong sabi ni Kapitan Ramon? Susubukan daw niyang kausapin si Ate Lorna. Sana naman pumayag si Ate Lorna na ibalik na lang sa atin ang anak natin. Alam mo, Lenny, minsan naiisip ko na huwag na lang kaya. Huwag na nating kunin ang anak natin kay Ate Lorna. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Ramon? Maganda naman ang buhay niya kay Ate Lorna. Doon, kahit papaano, pwede siyang pag-aralin ng kahit anong kurso paglaki niya. Hindi. Hindi ako papayag. Buti sana kung hindi niya ipagkakait sa atin. Hindi. Di pa kilala tayo bilang tunay na mga magulang niya. Hindi niya nagawa. Kaya kahit anong mangyari, babawiin natin ang anak natin. Kahit na anong gawin kong pakiusap, kuya, talagang ayaw nang ibigay sa amin ang aming anak ni Ate Lola.
masakit din para sa aking kuya na magulang na parang pinagdadamot nila na makita ko ang aming anak. Magkapatid kami, kuya, ni Ate Lorna. Kaya nga namin ibinigay sa kanya dahil alam namin na mapapabuti siya sa kanya. Kaya lang, kuya, bihira na makita namin ang aming anak dahil nga parang ipinagkakait ni Ate Lorna. Minsan, kuya, ay nako, tinan mo nga itong anak mo. Abay, gusto pa yatang bawiin yung anak nila kay Lorna. O nga daw Paano naman kasi? Halos hindi yata'y pakita kay Feli ang bata. Bakit pa? Alam naman niya na nasa mabuting kalagayan yung apo natin . Alam mo, kung ako masusunod, mas maganda na siguro na kay Lorna yung bata. Wala naman silang anak na mag-asawa . Dapat pabayaan na lang niya doon ang bata. Ay, ewan ko ba sa magkapatid na yan? Ay, nako, hindi naman sa pagmamalabis hirap sa buhay si Ramon at Feli. Kaya kung ako lang sana yung masusunod, huwag na lang sanang bawiin yung apo natin kay Lorna. Sa bagay, wala namang iba kung tutuusin. Siya, kausapin mo nga yung anak mo. O, sige. At kakausapin ko silang magkapatid. Feli, di ba nag-usap na tayo? Hindi ko ipinagdadamot ang bata sa'yo. Ate, hindi ka naman tumupad sa usapan natin. Halos hindi na namin nakikita ang anak ko. Anong sinasabi mong hindi mo ipinagdadamot sa amin ang bata? Alam mo naman ang panahon ngayon, hindi ba? Ang sabihin mo, gusto mong itago ang anak ko sa akin. Ano bang pinagsasabi mo, Feli? Nagkasakit ang anak mo. Kaya hindi ko siya dinadala sa labas. Mahirap na. Tingnan mo naman nung nagkasakit, di ba? Halos mamatay yung anak mo. Tapos ngayon sasabihin mo na pinagdadamot ko sa'yo ang anak mo? Bakit? Hindi ba totoo, ate? Hindi ba? Feli, anak, ano kaya kung pabayaan mo na lang ang anak mo kay Ate Lorna mo? Total, walang iba naman sa iyo ang umampun sa anak mo . Ang kaso, inay, hindi niya sinasabi na ako ang tunay na ina ng bata. Hindi ganun ang usapan namin ni Ate Lorna noon nang ibinigay ko ang anak ko sa kanya. Ay, hindi naman siguro gagawin ng ate mo yan dahil hindi niya ipakilala sa iyo ang anak mo. Ginagawa na niya, inay. Parang itinatago sa akin ang anak ko. Naku, anak, kinausap ko na ang ate mo. Hindi naman totoo yung sinasabi mo. Ay, naku, inay. Sinungaling yung ate. Ha? Ano ba naman kayong dalawa? Parang hindi kayo magkapatid. Alam niyo, nagbago na si ate, inay . Mula nang umasenso ang buhay niya. Ay, naku. Hindi naman siguro. Ano ka ba namang bata ka? Oo. Huwag mo namang sabihin yan. Totoo naman ang sinasabi ko, inay . Mula nang umangat ang buhay niya, nagbago na siya. Naku, anak. Hindi totoo yan. Ano hindi? Basta, inay, babawiin ko ang anak ko sa kanya. Kahit anong mangyari. Diyos ko naman, anak. Mag-usap na lang kayong dalawa. Nakakahiya kung makarating pa kayo sa barangay. Kahit na, inay, kahit na. Basta, babawiin ko ang anak ko kay Ate Lorna. Babawiin ko sa kanya ang anak ko. Feli, ano kaya kung huwag na nating bawiin ang anak natin kay Ate Lorna? Ano
ka ba? Tingnan mo nga ang ginagawa sa atin ni Ate Lorna. Ni hindi man lang natin makita ang sarili nating anak. Ang laki naman ng sakripisyo ni Ate Lorna sa bata. Biruin mo kung wala si Ate Lorna. Baka namatay na yung anak natin. Pati ba naman ikaw, Ramon? Kinakampihan mo si Ate Lorna. Tignan mo naman ang anak natin ngayon. Ang lusog-lusog niya. Hindi na sakitin ngayon ang bata. 3 taon na rin inaalagaan ni Lorna ang ating anak. Ang hirap kasi kay Ate Lorna. Nakikipagmatigasan siya sa atin. Mag-usap na lang kayong dalawa. Tol, kayong dalawang magkapatid. Para naman hindi nakakahiya pag umabot pa tayo sa barangay. Ano ba naman ang nakakahiya doon? May karapatan ako dahil anak ko yon. Anak natin, Ramon. Kaya babawiin ko yon. Babawiin ko siya kahit anong mangyari. Hanggang sa ngayon, kuya, ay wala pa rin linaw o hindi pa kami nakapag-usap na magkapatid dahil sa nangyari. Mahigit ng 3 taon, kuya, na inaalagaan ng ate ko ang aking anak. Pinaampun namin siya noon, kuya, dahil wala kaming kakayanan na magpagamot sa kanya dahil sa hirap ng buhay. Si Ate Lorna medyo nakakaluwag sa buhay, kaya ko siya ibinigay. Nung nag-usap kami, kuya, ng aking asawa na gusto ko nang bawiin talaga yung anak naming bunso, parang nagdadalawang isip na siya na hayaan na lang namin, kuya, ang aming anak na bunso kay Ate Lorna. Kuya, ano po bang dapat kong gawin? Dapat pa ba na bawiin ko ang aking anak sa aking kapatid? Sana po matulungan niyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Feli. Alam mo, Feli, ano ba naman yung nakain mo? Kusa namang ibinigay ninyong mag-asawa pala na ipaampun yung anak ninyo sa kapatid mo. Wala naman kayong legal na ginawa para ampunin ng bata dahil wala namang iba sa inyo. So nakikita ko para namang wala namang mali dito Kayo lang naman, ikaw lang naman yata ang nagbibigay ng maling motibo. Hindi ka ba masaya na nakikita mo yung anak mo na nasa magandang kalagayan? Hindi naman nilalayo sa inyo, andyan lang naman siya. Alam mo, sa paglipas ng panahon, malalaman din yan na kayo ang tunay niyang magulang. Lumalaki na yung bata. Malay mo, nakapagsabi. Total, wala namang anak. Yung Ate Lorna mo, bakit yung pinagdadamot sa kanya? Marami naman yata kayong anak. Sa palagay ko, tama yung asawa mo na wag na ninyong bawiin yung anak mo. Total, nakikita nyo naman, ikaw lang naman kasi gumagawa ng eksena. Dapat masaya ka na sa kalagayan ng anak mo dahil nasa kapatid mo siya na maganda yung kalagayan niya. Yung makita mo lang yung anak mo na walang sakit, nasa mabuting kalagayan, hindi ka ba masaya doon? Hindi ka pa ba kontento na gusto mo pang bawiin? Nang sabi ng kapatid mo noon, nagkasakit yan. Nang dahil sa kanya, kaya siya gumaling. Siya yung gumawa ng paraan para mabuhay yung anak ninyo. Ngayon, pinapalabas mo pa parang pinagdadamon sa'yo.
Nakikita mo naman yung anak mo, Feli. Kaya mo mong sabihin na pinagdadamot sa'yo. Ikaw lamang sigurong nagbibigay ng maling akala na sa palagay mo pinagdadamot sa'yo yung anak mo. Ngayon, naintindihan na ng asawa mo, gusto niya, huwag niya nang bagiin. Wala namang problema dyan Dahil ate mo yan. Kahit na walang legal na pag-aampon dyan, anak niyo pa rin yan. Sa paglipas ng panahon, makikilala at makikilala kayo na kayo ang tunay na magulang. Hindi ka ba masaya para sa kanya? Na kung sakali yung mga ari-arian ng kapatid mo sa kanya mapupunta. Kung sakaling payagan nyo na legal ang kanyang pag-aampon, ganun ang mangyayari. Naintindihan mo ay mo sabihin, Peli? Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo. So, maintindihan mo na sana nasa mabuting kalagayan na yung anak mo ngayon. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong bunga-bangan at pakinggan ang programa Peles at your service.